Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Kuya Pat. Ngayon, isasama ko kayo sa aking small food cart business. Kararating ko lang sa mga oras na yan. Nakatimpla na rin ako ng harina para sa ating butter. Nire-refill ko na rin yung mayonnaise natin para mamaya hindi na tayo ma-short sa oras. At syempre, naisabit ko na rin yung ating lantern. Isa yan sa mga paraan para makaakit ng customer. Binilisan ko na rin sa pagluluto para kapag may dumating na customer, meron na tayong maiserve. Sa mga oras na to, all set up na ating food cart at naghihintay na lang tayo sa first customer natin. At habang naghihiwa ako ng gulay, dumating na nga ang ating first customer. Hindi madali, lalo na't nasa umpisa pa lang tayo. Hindi maiwasan na kainin tayo ng mga negatibo. Pero ang kailangan natin gawin, maging positibo para lumakas ang ating loob. Pagkatapos nating maibigay ang order ng ating first customer, nagulat ako kasi nagsunod-sunod yung mga dumating din na customer. Yung iba natutuwa dahil may camera. At may mga nagtatanong pa nga kung ano daw yung Facebook page natin. Alam nyo guys, sana suportahan nyo ako dito sa tinahak ko na vlogging. Kasi hindi ko alam kung mag-click ba to o hindi. Basta ako, ini-enjoy ko na lang ang ginagawa ko. At syempre, palagi ko yung isasama sa mga video natin para yung mga walang mga alam sa pagpo-food cart business, magkaroon sila ng idea at lakas ng loob para makapagsimula ng munting negosyo. Sa una, panghihinaan ka talaga lalo na't nasa simula ka pa. Ako nga nasa simula pa lang din eh. Pero iba talaga kapag nagsimula kang walang-wala. Yung tipong naka-ready na yung mga paninda mo, tapos ang daming tao, dadaan-daanan ka lang. Sanay na ako sa ganun, napagdaanan ko na lahat yan. Pero yung kailangan nating ipasok sa ating mga isipan, yung pagiging positibo. Kailangan kapag may bumiling isa, isipin na lang natin may nasarapan nga. So yung iba hindi pa lang nakakatikim. Ang ibig ko lang sabihin na palakasin natin yung mga loob natin at huwag tayong basta-bastang panghinaan ng mga loob. Dahil yung mga sipag na binibigay natin, darating din yung mga araw na ang mga kapalit niyan ay ang mga pangarap na natin. Pagkatapos maubos ng mga naluto na natin ng mga takoyaki, patuloy pa rin ako sa pagluluto para meron na naman tayong may suserve sa mga darating na customer. At ito na nga, another customer na naman yung bumili. Sa mga oras na to, na-set up ko na yung ilaw natin at naghihintay na lang tayong maubos
yung natitira nating takoyaki. Ayan, tamang tingin-tingin lang sa paligid. Tingin-tingin lang sa daan. At ayun na nga guys, na sold out na nga ang ating takoyaki. Dito naman ay hinahanda ko na sa pag-uwi yung ating mga gamit. Nililinis ko na yung mga dapat linisin at nililigpit na yung mga dapat iligpit. Hanggang dito lang muna tayo guys. Salamat sa pagsama.